Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Chara, and I'm so thankful that you are joining us tonight sa ating family altar. I have some fruits in my hands. Meron pong apple, pear, and sugar apple. And if you join us tonight, you will going to learn another type of fruit, and that is the fruit of the Spirit o bunga ng Espiritu. Kung meron po kayong Bible, please open your Bible in Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. 3 foundational truths po. Number 1, there's one fruit with 9 expressions. Number 2, the Holy Spirit produces the fruit. Number 3, it is our job to prepare the soil and not produce the fruit. Ngayon po, we are just going to look the first expression or characteristic listed in Galatians 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, love. Hindi po aksidente na ang pag-ibig ang una sa listahang ito. Kung tayo po ay may pag-ibig, maaaring magkaroon tayo ng iba't iba pang mga bunga. Kung tatanungin ko po kayo tungkol sa pag-ibig, sigurado po ako na iba-iba ang sagot ninyo kung ano po ba talaga ito. Pero ang pag-ibig na ginamit sa verse na to is the same word used to describe God's love. It is agape love. Ito po ang uri ng pag-ibig na matatagpuan sa Diyos lamang. Sa 1 John 4:16, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. And that is very essence and nature. At nang tayo po ay nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. At ang pag-ibig na ito ay available para sa lahat. Ito po ay available para sa lahat. Sa Romans 5:5 po, hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng Diyos. Kaya, He is the Spirit of love, and His presence in our lives makes God's love available to us. Ano po ang mga karakter ng pag-ibig ng Diyos? There are so many aspects to it, but the main one is this: God's love is a giving love. Ang pag-ibig ng Diyos na mapagbigay. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iniibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Sa 1 Corinthians 13 po, makikita natin ang kahulugan ng pag-ibig na to. At kung pagsama-samahin natin ang lahat ng katangian ng pag-ibig na matatagpuan sa chapter na to, ang pinakamagandang salita na pwede po natin gamitin upang isummarize sila ay salitang unselfishness. Second one po ay isang klaseng pag-ibig na hindi pagiging makasarili or unselfish love. God's love is unselfish. This kind of love seeks to do what is best for others, no matter what it costs you. Ang pag-ibig na ito ay naghahangad na gawin kung ano ang nakakabuti para sa iba. Ano man ang kapalit nito sa iyo. Ang ganito pong klase ng pag-ibig ay hindi po natural sa atin. Hindi po ito likas sa atin. Hindi po ito bunga ng ating laman. Hindi natin kayang ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Ang tanging makakagawa nito ay ang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya kailangan nating magpasakop sa kanyang pamamahala. And when we do that, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan upang umibig. At dumaloy ang pag-ibig sa atin. Iibigin natin ang isa't isa. In 1 John 4:7 and 11, Beloved, let us love one another.
Pakisabi nga po sa katabi ninyo, Beloved, if you so love us, if God loves us, we ought to love one another. Kailangan po nating hangarin ang pinakamaganda at pinakamabuti para sa isa't isa. Kailangan nating paglingkuran at ibigin ang isa't isa. Hindi dahil sa ibibigay nila sa atin, kundi mahalaga sa Diyos at para sa kanilang kabutihan. We need to love God and to love others. Gayunpaman po kung tayo po ay tapat, madalas mas gusto natin ang makakabuti sa ating sarili, di po ba? And we put ourselves first. Kaya kadalasan po ay hindi natin nakikita ang opportunities na nasa harapan natin upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Yes, may mga pagkakataon po na lumalapit tayo sa iba. Pero minsan po, ginagawa lang natin ito dahil gusto natin na magandang iisipin nila para sa atin. Ultimately po, it's a selfish reason. O baka we want to look good in the eyes of other people who see us. Again, another selfish reason, madali po tayong nasasaktan or sumpungin tayo or naaawa tayo sa ating sarili. Sinisisi natin ang ibang tao para sa ating kalungkutan because we are living selfishly. At bilang resulta po nito ay nabibigo po na abutin sila ng may Christ love, ng may Christ-like love. At kapag mayroon po tayong ganitong pag-uugali, then we have to be honest. Dahil ipinapakita lamang nito na tayo po ay hindi puspos ng espiritu. Hindi po tayo talaga namumuhay sa ilalim ng pamamahala ng espiritu ng Diyos. Marahil ang pag-ibig ay ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans 13:8, "Owe no man anything but to love one another. For he that loveth another, that fulfill the law." Pero tandaan po natin, hindi natin maiibig ang isa't isa sa pamamagitan ng ating kakayahan. Magagawa lamang po natin ito when we yield to the Spirit's control. And it will eliminate unloving words and deeds in our lives. Maaalis nito ang chismis. No to chismis. Amen? Titigil tayo sa paghahangad ng masama para sa iba. Aalisin nito ang pagpinta sa ibang tao, pananakit ng damdamin, at hindi magagandang mga salita at gawain. At maaalis din po nito ang ilang ginagawa natin na maaaring makatisod sa ibang mananampalataya. Our love for them will be so great. It will be so great that we willingly limit our freedom para sa kanilang kabutihan at kapakinabangan. Mga minamahal, nais ng Diyos na ibigan natin ang isa't isa at magagawa natin ito kapag bawat araw ay pinapayagan natin ang Kanyang Espiritu na mamahala sa ating buhay. Don't you want His love to be seen in your life? Then kailangan mong isuko o magpasako sa pamamahala ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Lord, we thank you for your word tonight. Holy Spirit, help us and enable us to have this fruit of love. And as we spend this week ahead of us, we pray that you will give us capability to love other people. We thank you, God, that you are the one who will give us the overflow of that love, even we don't feel sometimes loving others. May we continue, and may we decide, and may we choose to love those people. We thank you, Lord, for every family we represent, and for the entire JRM family. May your love, your goodness, your mercy, and your favor follow us all the days of our lives. And may the God Himself, the God of peace, sanctify us through and through. May our whole body, spirit, and soul be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. JRM family, for the one who called us is faithful, and He will do it. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. God bless us all po.